Hinarang ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na PAGCOR ang mahigit 310 million pesos na panalo sa kasino matapos matukoy na ang mga nanalo ay kabilang sa mga ipinagbabawal maglaro kasamang ilang empleyado ng gobyerno. OMG mga kababayan! Ang bata ni Marcos Jr. huli sa akto. Ipinangsugal ang pera ng bayan ng kanahang tampalasang Judas Barabas Istas. Napapanahon po ngayon mga kababayan, naglalabasan po ang mga Judas ng ating gobyerno sa pangunguna nga po nitong si Marcos Jr. Kayo mga kababayan, kung kayong tatanungin, kung mayroong kayong nagawang kasalanan at gusto nyong ipanghingi ng tawad sa panahong ito, sapagkat sa mga kababayan po nating mga Katoliko, importante po ang araw ito, ang araw na itong pangingilan po, no? At panghingi ng tawad. Kayo po ba? Ano ba ang inyong mga naiisip na nagawang malaking kasalanan ngayon sa panahon na ito? At ito pong Marcos Jr. at Marcos ay humingi po ng tawad kay Tatay Digong. Naku mga kababayan, kayo po ba? Katulad po ba kayo ni Daryl Yap na ayon sa kanya, Bongbong Marcos, sa dami ng kasalanan ko, ikaw ang pinagsisisihan ko. Ayon po ito ng post ni Direktor Daryl Yap. Mga kababayan, kayo ba? Ano ba ang inyong pinagsisisihang lubos? At ito nga po ay na-predict ni Tatay Digong mga kababayan. Nagsalita po si Tatay Digong patungkol dito sa mangyayari sa ating panahon ngayon. Yan po lahat ang inyong matutunghayan at inyo pong mapapanood kung ano nga ba, sino-sino nga po ba ang mga tampalasan na nagwaldas ng pera ng bayan sa kabila po ng crisis na kinakaharap natin ngayon. Bago yan, ako po muna ay makikisuyo na pakilike at pakishare ang bidyong ito sa mga ngayon palang nakabisita. Pakisubscribe na rin mga kababayan. Maraming salamat. Malaking tulong po yan sa amin na mga content creator. Salamat sa inyo guys sa mga bagong bisita. Ituloy na po natin mga kababayan kung sino nga ba itong Judas Barabas Istas na nagnakaw ng pera ng bayan upang ipangsugal lang po. Kaya naman pala, ubos na tayo, said na tayo ng ang ating pera ng kaban ng bayan, abay nagnanakaw pa itong mga kanahan para lamang po ipangsugal. Panoorin po natin kung sino-sino po ba ito na mga bata ni Marcos na ito. Ang mga nanalo ay kabilang sa mga ipinagbabawal maglaro kasamang ilang empleyado ng gobyerno. Si Aaron Rojas sa report. Ayan kasama po ang mga empleyado ng gobyerno na supposed to be bawal po ito mga kababayan. Maalala ng PAGCOR kung bawal, wag nang sumubok. Dahil sa huli, hindi lamang ang panalo ang mawawala, kundi ang posisyon ay maaring malagay sa alanganin. May listahan ng PAGCOR na tinatawag na National Database of Restricted Persons o NDRP. Dito nakatala ang mga individual na hindi pinapayagang pumasok o maglaro sa mga kasino. Kabilang dito ang mga kawani ng pamahalaan at lokal na opisyal. Sa isang MOA signing event kasama si Department of Justice Secretary Frederick Vida, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na mahigit 500,000 na ang nasa database. Ngunit aminado siyang kulang pa ito kumpara sa tinatayang 4.5 hanggang 5 milyong manggagawa sa gobyerno. Pero hindi po sapat yun eh. Dahilan sa kung ating susumahin ang lahat ng empleyado ng gobyerno, imigit kumulang yata 4.5 milyon hanggang 5 milyon. Hindi pa po kasama doon yung nahalal ng mga local officials. Isa sa mga hamon sa pagpapalawak ng listahan ang pagpapatupad ng Data Privacy Act of 2012. Nililimitahan kasi nito ang pagbabahagi ng personal na impormasyon. Sa kabila nito, gumagamit na rin ng artificial intelligence at advanced screening systems ang ilang malalaking kasino. Layunin nitong matukoy ang mga bawal maglaro. Sa ilalim ng proseso, isinasailalim sa secondary screening ang mga nananalo ng malaking halaga. Kinakailangan ang dalawang government-issued IDs. Kapag natukoy na kabilang sa restricted list ang nanalo, hindi ibinibigay ang kanilang premyo. Grabe mga kababayan, 310 million panalo sa sugal. Hinarang ng PAGCOR. Ito po ay panalo. At alam naman po natin
na pag nagsusugal po tayo ay hindi naman po yan, no? 100% ay panalo. Supposed to be, mga kababayan, ay mas marami po ang talo. Sige nga po, sino rito sa aking mga followers at viewers, no? Kahit mga basher, comment nga kayo dyan, ano ba ang lamang, panalo o talo? Di ba? Mas lamang ang talo. So ito ngayon, ipinapakita lang po dito, nanalo po ito ng 310 million sa sugal. Ang tanong, mga kababayan, gaano karaming beses na rin po itong natalo? Ha? At saan niya kinuha ang pera? Sapagkat siya po ay empleyado ng gobyerno. Gets nyo, kabayan? Ito ang mga matitinding mga tanong na dapat po nilang sagutin. Gaano na kalaki ang pinatalo nitong empleyado, nitong bataan ni Marcos Jr., mga kababayan? Batay sa Presidential Decree No. 1869 o PAGCOR Charter, kabilang sa mga bawal maglaro sa kasino ang ilang opisyal ng gobyerno, miyembro ng AFP at mga wala pang 21 taong gulang pati mga estudyante. Himigit kumulang po 310 million. 310 milyon piso po ang mga panalong hindi po release ng PAGCOR in cooperation po doon sa aming licensed casinos. Malaking halaga at sabi ko nga kanina sa kinikwento ko maraming nagrereklamo, maraming nagsasabing karapatan daw nila yun at sila'y nanalo. Pero ang aming sagot sa pangkaraniwan sa kanila unang-unay hindi ka dapat nakapaglaro. Ayon naman sa PAGCOR, daan-daang milyong casino winnings na ang kadalang hinarang. Sinabi rin ito na iba't ibang ahensya ng gobyerno at maging mga lokal na pamahalaan ang sangkot sa mga kasong ito. Kapag may nahuling lumabag, agad na sinusulatan ang kanilang ahensya para sa verifikasyon at kaukulang aksyon. Dagdag pa ni Tenko, bukod sa Department of Justice, may ilang kalihim ng gabinete na rin ang nakipag-ugnayan sa PAGCOR. Layunin nitong palakasin ang koordinasyon at maiwasan ang ganitong insidente. Nilinaw naman ng PAGCOR na wala silang jurisdiksyon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga lumalabag. Nasa kanika nilang ahensya pa rin ang disiplina sa kanilang mga empleyado. Mula dito sa lungsod ng Maynila, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Kita nyo, mga kababayan, maliwanag sa sikat ng araw na talamak po itong Administrasyong Marcos. Ang mga empleyado ay nagwawaldas ng pera. At maliwanag din po yan, nakaw po itong pinangwawaldas nila ng pera at pinangsusugal sa mga kasino. Ganito po katalamak ang Marcos administration, mga kababayan. Kaya naman pala, ubos na po ang pera ng bayan. Kaya naman pala, wala na pong napupuntang proyekto sa ating bayan. Ito po pala ang mga taong ito, ang umuubos ng kaba ng bayan, itong mga empleyado ng gobyerno. At ito, mga kababayan, kilalanin po natin kung sino-sino po ito. Ito po ang balita tungkol dyan sa mga nagsusugal. Iniimbestigahan na ng PAGCOR ang ilang opisyal ng gobyerno na nahuling naglalaro sa kasino. Noong Lunes sa pagdinig ng Senado ng aminin mismo ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nagkakasino siya. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro. Grabe, mga kababayan, si Henry Alcantara yung nagsauli-sauli kuno ng pera ng kakapiranggot na mga nakaw na galing sa flood control. Aba, ito huli sa akto na nagsusugal sa kasino, mga kababayan. Tuloy natin. Kaya naman po pala wala pong haba sa pagsugal ng mga animal na ito. Galing pala sa pera ng bayan at hindi sa sarili nilang bulsa. Alejandro Tenco, may isa ng umami na gumamit ng peking ID para makapagsugal. Iniimbestigahan na rin ang paggamit ng mga ito ng alias. Dahil po dyan, hindi pinagkaloob ang premyo ng mga nanalong government employee. Ubabot na sa 200 billion pesos ang kabuuan niyan. Batay po sa umiiral na presidential decree, mahigpit na pinagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno, kabilang ang mga halal na opisyal, sundalo, guro at iba pa, ang pagpasok at paglalaro sa mga kasino. Akin na pong sinula. May batas na ganyan, mga kababayan, ha? Pero kahit may batas yan, hindi po nila pinapansin. Bakit? Bakit, mga kababayan? Kasi nga po, ang atin pong presidente wala pong iniatupag kundi mag-travel. At ang kanyang asawa naman, party dito, party doon. Gets nyo?
Ang pakialam lang po nila kung paano sila makapagnakaw. Ang lahat ng ating mga licensees, no, yung mga casinos, at hiniling ko na siyasatin at tingnan kung itong mga pangalan to ay nakapaglaro at kung sila ay nakapaglaro maibigay sa atin ang kanilang mga litrato or identification na sinumiti sa kanila at makita rin ano ang naging playing records nila. Mga kapatid, Ruth Cabalpo para sa mabilis na pasada ng O umano'y sindikato sa Department of Public Works and Highways kung saan ginagamit ang hiniram na lisensya ng mga contractors sa pagpapatupad ng proyekto isiniwalat. Kaugnay niyan, tinutukan niya ni Bombo JC Galvez. Ibinunyag ni Senador Panfilo Ping Lacson na 2 opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan ang natalo ng tig 300 million pesos sa casino gambling. Sinabi ni Lacson na naisumite na niyang impormasyon hinggil sa 2 opisyal kay bagong Department of Public Works and Highways Secretary Vince. Kita nyo mga kababayan, 300 million ang ipinatalo sa kasino nitong 2 opisyal ng gobyerno at pasiwasiwalat pa itong si Lacson. Ngunit anong ginagawa ni Lacson ngayon? Binabaliwala na at wala na po halos hearing patungkol po dito sa flood control mga kababayan. Kita nyo naman kung paano po waldasin ang pera nitong mga tampalasan. Pinangsusugal lang po mga kababayan ang pera ng bayan na pinaghirapan po natin lahat. Mga construction workers, mga kargador, lahat po, tricycle driver, mga jeepney driver, taxi driver, lahat po tayo ambag-ambag para po sila may pangsugal. It is big insult adding to the injury, no? Grabe, as in ganito po ang ating administrasyon ngayon. Lahat po, pati mga sundalo na nagpapakamatay, makipaggera, makipaglaban, syempre, gumagastos din po sila eh. Syempre, nagbubuhay sila ng buhay, no? Para lang po may pang nakaw, may pang sugal po itong mga kanahan. Pastilan na gobyernong ito mga kababayan. Alam po nila yan na bawal yan, pero nagsusugal sila. Bakit po sila nagsusugal? Noong panahon ni Tatay Digong, wala pong ganyan. Takot na takot po ang mga empleyado ng gobyerno. Dahil alam po nila, matik na po yan. At hindi po sila basta-basta makakapagsugal noon dahil may mga CCTV, may magre-report kaagad po sa kanila noon. Ngayon, napaka-rampant na po. Grabe. Kaya ito po ang pinagsisisihan nitong ni Daryl Yap mga kababayan. Ito nga po ang pag-ano dito kay Marcos Jr., no? Pagsuporta sa dami daw ng kanyang kasalanan. Kayo kabayan, ano ba ang inyong dapat pagsisihan? Ha? Ito ba pagsisihan ninyo? Panoorin ninyo ito mga kababayan. Matapos na humingi ng paumanhin sa kanilang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sunod naman na nagsorry si Senator Amy Marcos sa pamilya Duterte, partikular na kay Vice President Sara Duterte sa kanyang panibagong video. Humingi ng paumanhin si Senator Amy Marcos kay VP Sara dahil saan niya ipagdamay nito sa Vice Presidente para tumakbo siya sa mas mataas na posisyon. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara, pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Totoo naman mga kababayan, no? Dapat lang mag-guilty ka, no? Kasi nga po, si VP Sara ay pinahamak mo. Kita nyo naman ngayon ang nangyayari kay VP Sara. Wala naman pong kasalanan, wala naman pong ninanakaw. Ngunit matindi po ngayon ang banat sa kanya, di ba? Sa impeachment na ito. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo.
Ayon pa sa presidential sister, hindi niya lubos maisip na magagawa ng kanyang pamilya ang pang-aapi sa pamilya Duterte. Tignan mo yung pamilya ko, hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Sa huli, binigyan din ni Senator Amy na nakabuti pa rin ang pagtakbo ni VP Sara sa ikalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa dahil mas nagkaroon na niya ito ng pagkakataon na tumulong sa iba pa at ipaglaban ang nakararami. Alam nyo mga kababayan, blessing in disguise pa rin na naging Vice President si VP Inday Sara. Sabihin na lang natin, isang malaking sumpa ang makabalik uli ang Marcos Jr. Dito nga hinihingi ng tawad ni Senator Amy ang pangyayaring ito sapagkat hindi niya akalain na apihin o ganituhin ang mga Duterte sa kabila ng malaking tulong sa kanilang pamilya. Kaya yan ang kanyang hinihingi ng tawad mga kababayan. At napapanahon naman ngayon bilang mga Katoliko, alam ko ito isa sa mga panahon na banal para sa inyo para magnilay-nilay at humingi kayo ng kapatawaran. Siguro kung mayroon pang konsensya itong mga Marcoses at magkapagnilay-nilay pa sila, lalo na itong si Marcos Jr., ay humingi siya ng tawad sa mga Duterte at siya na po mismo ang gumawa ng paraan upang maibalik dito si Tatay Digong. Siguro sa puntong ito kahit man sabihin na hindi na kayang maibalik ang piklat o yung sugat, hindi na po pwedeng magamot ng pero sa totoo lang kahit papaano maibsan man lang ang naidulot ninyong sama ng loob sa mga pamilyang Duterte at sa taong bayan. Na trinaydor po ninyo dahil hindi naman po maibubuto at mailuluklok itong si Marcos Jr. kung hindi dahil kay Tatay Digong at dito kay Vice President Inday Sara Duterte, na siya naman po ay malaking factor para ang taong bayan ay magtiwala, mawala ang alinlangan sa mga Marcos Jr. dahil nandyan ang anak ng Pangulong Duterte. Sinamahan ka. Kumbaga, naging package deal na ito para ang mga Duterte pigit matang tanggapin bagamat ayaw sa inyo ng mga Marcos Jr. Mga Marcos, ayaw sa inyo na ng taong bayan. Pigit matang tinanggap po nila ito dahil nga po alang-alang kay Vice President Sara Duterte, alang-alang sa kanyang anak at alang-alang po kay Tatay Digong. Yun po ang nangyari ang totoo mga kababayan. Dahil kung one-on-one lang sila noon ni Leni Robredo at itong si Marcos Jr., hindi po mananalo yan dahil talo na nga po yan noon nung nakaraan. Di ba? Talo na nga po yan noon nung nakaraan. At alam niyo po ba kung ano ang mangyayari noon kung wala po si Marcos Jr.? Baka nga talunin po yan ni Isko Moreno mga panahon na yan mga kababayan. Dahil mas mataas po ang ratings ni Isko Moreno noong mga panahon na yon. Kailan lang po tumaas ang ratings ni Marcos Jr. nung sinamahan po siya ni Vice President Inday Sara Duterte. Malaking indikasyon mga kababayan na dahil lang po kay Vice President Sara Duterte at dahil lang po kay Tatay Digong, kung kaya't ito pong kanyang kandidatura, ang ratings ni Marcos Jr. nun ay umulagwa pataas. Gets nyo kabayan? Sumaliwanag po yan. Kaya malaking tulong po itong mismong si Senator Amy na kasangkapan ng kanyang pamilya para mabalik ang Marcos sa kapangyarihan ay humingi po ng tawad dito sa mga Duterte. Nasa atin na lang, nasa kanila na lang mga kababayan kung ito bang mismong si Junior ang humingi na ng tawad sa mga Duterte. Ngunit mga kababayan ay karapat-dapat lang po ba na humingi siya ng tawad sa mga Duterte? Of course, dapat lang humingi sila ng tawad dahil napakalaki po ng kanyang kasalanan. Umaapaw ang suporta kay Duterte, ICC kini-question. Ayon kay retired Associate Justice Noel Jimenez Tijam, ang malawak at kusang suporta ng publiko ay naglalagay ng seryosong pagdududa sa kredibilidad ng kaso ng International Criminal Court at maaaring magdulot pa ng malakas na political
backlash sa hinaharap. Yan po mga kababayan ay makatotohanan na sinasabi dito ni dating Justice T-Jam. Dahil kitang-kita naman po mga kababayan sa buong mundo ang suporta kay Tatay Digong. Nag-uumapaw po ang suporta ni Tatay Digong. Mayroon nga po ako mga kababayan nakikita na mga post na mga bulaklak, no? Mga bulaklak mga kababayan, ang dami. Mga bulaklak, no? Ang daming mga bulaklak mga kababayan ang nakikita po natin na naka-post para kay Tatay Digong. Patunay lang po ito. At sa iba't ibang bansa sa buong mundo talaga naman mga kababayan ay nag-uumapaw ang kagustuhan ng taong bayan mga kababayan na si Tatay Digong ay sinusuportahan nila, no, mga kababayan. So talagang itong mga ginagawa ni Tatay Digong ay nakamarka na po yan sa taong bayan. O isa pa po sa kanya nakamarka, panoorin natin itong mga kababayan na mismong si Tatay Digong ay sinasabi nga niya, no, ang mga panahon ng siya pa ay presidente. Yes. Here are with Lakas. PDP. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ito si Bong, naghahanap ako ng tao na honest at trabahante talaga. Maano ninyo, trabahante talaga. Yung kalaban niya ngayon, dalawa na lang yan sila sa political horizon. Yun, nagtataka rin ako kung bakit na suddenly naging fascinated ang tao. Ako hindi lang ako, I cannot mention his name kasi wala man ako doon. But as a mayor, alam ko na yung mga mayaman sa Davao, pati yan siya humihirit ng cocaine. Cocaine lang naman. Wala akong sinabing siya po. Cocaine. Yeah. Grabe si Tatay Digong mga kababayan, kung inyo pong mapapansin, halos lahat ng mga sinasabi niya nung nagkakatotoo ngayon, nagiging realidad mga kababayan. Tingnan niyo po, in-emphasize pa nga niya rito yung cocaine. At sinasabi pa niya rito, I cannot mention his name. Alam na po natin kung sino po yung mga kasama nitong bangag mga kababayan, di ba? Sino-sino po yung mga mayayaman sa Davao na yan. Kaya kitang-kita dito mga kababayan, ito pong pangyayari na talagang, alam nyo yun, mapapaano kayo, makikilabutan ka talaga Dahil itong matandang ito, kung papansinin mo, spontaneous nang nagsasalita, pero pansinin mo magse-switch sa iba na namang sasabihin, sa ibang katotohanan, pero totoo at nangyayari ngayon. Di ba? Kaya nga sinasabi dito ni Justice T-Jam, umaapaw ang suporta kay Duterte. Bakit hindi aapaw mga kababayan? Talaga naman napakaraming alam. At yung mga alam ni Tatay Digong at hindi pa nangyayari, nasasabi niya na Here are with Lakas. Sa political horizon. Yun, nagtataka rin ako kung bakit na
suddenly naging fascinated ang tao. Ayan no, si Tatay Digong nagtaka bakit suddenly biglang naging fascinated ang tao. Alam niyo kung sino yun? Si BBM. Kaya lang naman biglang naging fascinated ang tao sa kanya dahil nga po kay BP Inday Sara. At saka, nambudol nga ito noon si BBM noon. Nagsalita ito noon na itutuloy niya ang mga ligasiya ni Tatay Digong. Yun po yung Tatay Digong. Doon po naging fascinated ang tao dahil po sa ang mga nagawa mong mga build at lahat ng mga programa mo kasama na nga po ang war on illegal drugs, war on drugs. Excuse me, ay ito po ay pinambudol po niya sa mga tao. Yun po yun. Kaya maliwanag sa sikat ng araw, kay Tatay Digong pa rin at sa mga Duterte pa rin, humugot ang suporta o yung fascination ng tao dito kay Bangag Jr., mga kababayan, o kay BBM. Yun po yun. Dahil nakumbinsi na nga ni Senator Amy Marcos itong si BP Inday Sara na mag-BP despite na ayaw po ni Vice President Sara noon na lumahok dito sa national election. At mga kababayan, sa akin lang blessing in disguise talaga na itong si BP Inday ay tumuloy pa rin kahit Vice President. Bakit? What if na lang, ano na lang po kaya ngayon mangyayari sa ating bansa, mga kababayan? Kung wala pong Vice President Inday Sara Duterte na nakialam nasyonal. Dahil siyempre, ihuhuyo po siya nitong national na to, sasabihin po sa kanya, sino ka ba? Sa Davao lang naman ang alam mo. Napansin niyo mga kababayan? Di ba isa pa ring pagbibigay ng Diyos ng pagmamahal sa taong bayan na bagamat si BP Inday ay isang Vice President lang, andyan pa rin siya sa national picture. Dahil pagka nagkataon na mayor lang si BP Inday, naku po. Ito nga po mga kababayan ang isa sa kanyang sinagot nung panahon noong siya po ay yun na nga unti-unti na pong lumalabas at umaalis na dito sa Marcos administration, kumukontra na, di ba? Kasi alam naman po natin si BP Inday noon talagang tahimik, di ba? Dahil nga po sa nakiramdam muna siya kung ito nga po bang si Marcos Jr. ay tutupad sa kanyang mga sinabi noon na ipagpapatuloy po niya ang mga nasimulan, lalo na nga po ang mga build at napakagandang programa ng Tatay Digong. Ngunit nung napansin niya na ito ay unti-unti na po siyang lumabas dito sa lungga ng pambubudol ni Marcos Jr. At ito nga po ang tanong sa kanya, may regret ka ba na tumakbo kang, instead na mayor ka lang, tumakbo kang Vice President, may regret ka ba? Natatandaan ko pa noon, sabi ni BP Inday, para bagang papaano na lang kung mayor lang siya ngayon. Ito ngang Vice President siya, ginagawa nila Marcos at kanyang mga kasabwat itong pagkatampalasanan sa bayan. Panghuhudas sa bayan. Hindi na po ito mga kababayan, personal sa mga Duterte hudas na po sa bayan itong ginagawa ni Marcos Jr. Pang tatarantado sa bayan po, hindi po sa mga pamilyang Duterte lang ito. Dahil ang involved po dito, katakot-takot na national fund or pera ng bayan. Kita nyo nga ang mga alipuras niya, sugal dito, sugal doon, walang kapararakang pagwawaldas, pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ginagawa. Despite na Vice President siya, nagagawa po nitong mga ito. What if na lang, sabi nga ni BP Inday, kung siya ay mayor lang? Di baga mas lalo nilang tatarantaduhin ang bayan dahil wala na po silang kalaban na mag-uupos o nagbubulgar sa kanila. In this case, mga kababayan, blessing in disguise pa rin na si BP Inday tumakbo pa rin ng Vice President. Despite na ito po ay masasabi nating maliit na posisyon in compare sa pagiging Pangulo talaga. Di ba, mga kababayan? So, kung wala si BP Inday na Vice President, ano na lang tayo ngayon? Nai-imagine nyo ba yung picture ng Pilipinas? At nai-imagine nyo ba ngayon, mga kababayan, sino ang magsasalita ngayon para sa atin? Dahil si Tatay Digong, despite na Vice President si BP Inday, nakuha nilang ipakidnap. Na si Tatay Digong lang naman noon ang malakas ang lumalaban sa kanila.
Di ba na-imagine nyo mga kababayan kung gaano na ngayon, alam nyo, hindi ko ma-imagine kung gaano kadilim tayo ngayon kung wala tayong Vice President or national position na umuupo sa kanila. Kasi yung mga senador, kinakayang-kaya nila eh. Di ba? Katulad kay Senator Marcolita, bagamat matapang, lumalaban talaga, pero kulang talaga mga kababayan. Kasi tingnan nyo ha, ang ginawa ni Senator Marcolita, na pag-imbestiga dito sa mga magnanakaw, bigla na lang ninakaw naman nila Lacson at saka ni Soto ang posisyon. Di ba? Kinuha sa kanyang posisyon para ano? Para patigilin ang mga investigasyon na ginagawa ni Senator Marcolita. Hindi mga kababayan, ano? Yan po ang nakikita nating nakakatakot pala na senaryo kung sakasakaling hindi si Vice President Sara, Vice President ngayon. O ito, tingnan natin, nakita na ito ni Tatay Digong na mangyayari po ngayon. Just make sure that you realize and understand the importance of oil and how it would affect all nations. Talagang magdaan tayo ng hirap. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos na magtapos na ako, bilisan na lang niya ang mga araw. Kita niyo mga kababayan, ito ba ang sinasabi ninyong galit sa Diyos? Ang ganda ng sinasabi ni Tatay Digong pasalamat ako sa Diyos. Ito pa ang sinasabihan ninyong walang Diyos? Ito ba ang sinasabi ninyong hindi ko magkilala sa Diyos? Walang bukang bibig, nagpapasalamat ako sa Diyos. At ayaw niya ngang paminsyon ng kanyang mga legacy. Just make sure that you realize and understand the importance of oil and how it would affect all nations. Talagang magdaan tayo ng hirap. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos na magtapos na ako, bilisan na lang niya ang mga araw. Kasi kawawa talaga itong susunod, tignan niya. Just make sure. Grabe, nagkatotoo talaga itong mga kababayan sinasabi ni Tatay Digong. Kawawa talaga ang susunod. Ang problema, imbis na maging kawawa itong animal na susunod na ito, tayo ang kinawawa mga kababayan. Sa pamamagitan ng kanilang pagnanakaw, hindi po siya naging kawawa. Siya po ngayon ang kumawawa sa taong bayan. Tatay Digong, ulitin mo nga sinabi mo. Kawawa talaga itong susunod, tignan niya. Hindi po nagkamali si Tatay Digong. Siguro napanood dito ni BBM, teka ha, kawawa pala ako pagdating ng oil crisis. Hindi akong kawawa. Kayo ang kakawawain ko. Di ba mga kababayan? Nagkatotoo ang sinasabi ni Tatay Digong. Iba talaga, sabi nga natin, madalas natin naririnig noon, iba talaga ang mga matatanda nagsalita. Karamihan po sa mga sinasabi ng mga matatanda ay nagkakatotoo. Di ba? Una, nagsasalita po ang mga matatanda by experience. Sabi nga nila, ng mga matatanda noong bata pa tayo, naririnig natin, papunta ka pa lang, pauwi na kami. Di ba? Pabalik na kami. So, ibig sabihin, yung pupuntahan pa lang natin, nanggaling na sila dyan. Kaya may karapatan na sila magsalita kung ano po ang mangyayari sa hinaharap. Kabayan, nagigets mo ba ang punto ng ating pinag-uusapan dito? Di ba? Kitang-kita kung paano po ang nangyayari sa ating bansa ngayon na nagiging reality lahat ng mga binitawan ni Tatay Digong noon tungkol sa bisyo nitong si Marcos Jr., tungkol sa bagahe niya. Nagiging totohanan na po ngayon. At ang isa sa masakit lang po, dahil instead na sa kanya po mapunta yung pagiging kawawa, tayong taong bayan ang nagiging kawawa, mga kababayan. Tingnan nyo po ito. Tingnan nyo po ito. Kung paano tayo naging kawawa. Panoorin nyo po ito. Hindi pinayagan ng Italy ang hiling ng United States na gamitin ang isang military base sa Sicily para sa mga aircraft na may dalang kagamitang militar patungong Middle East.
Ayon sa Italy, layo nitong maiwasan ang posibleng paglala ng tensyon sa rehiyon sa gitna ng patuloy na digmaan. Nauna na ring tumanggi ang Spain na payagan ang paggamit ng kanilang airspace at mga base para sa mga operasyong kaugnay ng pag-atake sa Iran. Bukod sa Italy at Spain, hindi rin pinahintulutan ng France na dumaan sa kanilang himpapawid ang mga eroplanong may dalang military supplies papuntang Israel. Labis na ikinadismaya ni US President Donald Trump ang desisyon ng France na tinawag niyang very unhelpful. Sa mga post niya sa Truth Social, hayagang pinuna ng Pangulo ang mga bansang hindi sumuporta sa operasyon kabilang ang United Kingdom. Babala pa ni Trump, maaalaala ng United States ang mga bansang tumanggi sa kanilang mga hiling. Payo ni Trump sa mga bansang apektado ng krisis sa langis, maaari silang bumili sa Amerika o kaya ay maglakas ng loob at kunin na lang ang supply sa Strait of Hormuz. Kita nyo mga kababayan, asan na itong si Marcos Jr.? Di ba ga, wala tayong bukang bibig kundi idka na yan. Ha? At sobra tayong himod puwit sa US. Bakit hindi ka ngayon pupunta dito sa Amerika, Marcos Jr.? At dito ka na humingi ng langis. Ayan naman, no? Si Trump na mismo ang nagsasabi. Punta ka dito sa US. Or it's either, sumugod ka dyan, sana kasama ka. Marcos Jr., kasi sana kasama ka, pumunta dyan dumaan dyan sa Strait of Hormuz na sinasabi nga ni Trump. Doon kayo humingi, kumuha. Magdala kayo ng barko. Di ba? Mahilig ka naman din mag-travel. Di mag-travel ka na, Marcos Jr. Pumunta ka na dyan sa Strait of Hormuz. Di ba? Or dalawa lang naman sa Amerika. Parehas din yan, travel din yan Bakit hindi mo gawin itong parehas na ito? Iginiit ng Pangulo na panahon na para matuto ang mga ito na ipaglaban ang kanilang sarili dahil hindi natutulong sa kanila ang Amerika. Dagdag pa niya, malaki na ang nagawa ng United States sa pagpapahina ng kapasidad ng Iran sa digmaan. Inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa logistics at operation ng US ang mga pagtangging ito dahil posibleng humaba ang mga ruta ng paglipad ng mga military aircraft, tumaas ang gastos at maantala ang paghahatid ng mga kagamitang militar sa rehiyon. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Kita nyo mga kababayan? Ayan. Ayan ang sinasabi natin noon pa. Na kung itong si Marcos Jr. ay talagang sinundan lang niya at hindi niya binudol ang taong bayan, sabi, di ba, siya ay ipagpapatuloy ang ligasiya ni Tatay Digong. At may pagkasabi-sabi pa siya noon, no, na friends to all, enemies to none. Makikipagkaibigan sa lahat ng bansa at walang bansang kalaban o kaaway. Pero ano po ang kanyang ginawang budol ngayon? Kinaibigan niya itong Amerika, himod puwit siya kay Uncle Sam at dito kay Trump. Ang nangyari ngayon, pagpadala ng mga idka dito at naging kalaban niya ang China. Ngayon, anong gagawin mo? Magmamakaawa ka sa mga kaalyado ng China? O ito mga kababayan, si Marcos Jr., nagmamakaawa na sa Iran, nakaalyado ng China, na ang Iran ay ang pinapayagan lamang makakuha dyan ng mga langis, makabiyahe dyan ay kasama yung China at Russia. Panoorin natin. Sana nga kung itong Russia, itong China, ay hindi ka nagpakita na para bagang mas lamang ang iyong pakikipagkaibigan dito sa US, pinantay-pantay mo lang sana, Marcos Jr., ay hindi po sana tayo darating sa puntong ito na nagmamakaawa ka ngayon. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA na makipag-usap sa Iran para ligtas makadaan ang mga barko ng Pilipinas sa... Bakit kailangan mo pang atasan makipag-usap sa Iran? Doon nga sa Amerika, di ba? Sinabi ni Trump, pwede kayong pumunta rito. Mga kalyado naman kayo, di ba? Kasi sabi ni Trump, dumaan ka na dyan sa Hormuz. Gusto mo, wala na kaming tulong. Ganun ang ibig sabihin ni Trump Strait of Hormuz.
Yan ay para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis ng bansa sa gitna po ng gera sa gitnang silangan. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Ipinupursige ng Malacanang ang pagkakaroon ng high-level meeting sa pagitan ng Pilipinas at Iran para ligtas na makadaan ang ating mga barko sa Strait of Hormuz. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Foreign Affairs na makipag-ugnayan sa Iran. Nauna nang nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Executive Department na itulak ang isang high-level talk sa Iran para makadaan ang Philippine-bound oil vessel sa Strait of Hormuz. Malaking bulto kasi ng langis sa Pilipinas ang inaangkat mula sa Middle East, habang higit 20% ng global oil supply ang dumadaan sa Strait of Hormuz. At yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. Umaasa ang palasyo na papayag ang Iran sa hiling ng Pilipinas, lalo't maganda naman daw ang relasyon ng dalawang bansa. Katunayan, pang-apat ang Iran sa mga top importer ng saging galing sa ating bansa. At nung nakaraang taon, tumaas ng 81% ang banana imports kumpara sa 2024. Habang hinihintayan, nakaabang na ang Department of Energy sa paparating na 900,000 barrels ng langis pagpasok ng Abril. Sabi mo, umaasa ang palasyo na mapagbibigyan. Paano yan? Kalaban ng Iran yung US. Ano bang ginawa natin sa US? Sino bang kakampi ng Iran? Di ba ang kakampi ng Iran ay China? Ng dalawang bansa. Katunayan, pang-apat ang Iran sa mga top. Tomorrow by next week po. Umaasa ang palasyo na papayag ang Iran sa hiling ng Pilipinas, lalo't maganda naman daw ang relasyon ng dalawang bansa. Katunayan, pang-apat. Umaasa ang Pilipinas na papayag ang Iran sa pagmamakaawa ni BBM. Alam mo, hindi mo nito kailangan gawin, BBM. Kung kung talagang hindi ka lang nambudol sa taong bayan. Kung nag-stick ka lang doon sa sinabi mo noon na susundan mo or ipagpapatuloy mo ang legacy ni Tatay Digong. Isa sa legacy kasi ni Tatay Digong, mga kapartner, mga ka-VMR, ang isa kasi sa legacy ni Tatay Digong ay yung tinatawag na friends to all, enemies to none. Yun po, yung legacy na po yun. Bakit? Kasi nga po, nakakahingi tayo ng tulong sa Russia, nakakahingi tayo ng tulong sa China, at the same time, paminsan-minsan, nagbibigay naman ng kakarampot na tulong ang Amerika. Kaya lang, ang Amerika, mga kababayan, pagka nagbigay po yan ng konting tulong, mas malaki po ang nakukuha nilang kapalit. At yan po ay realidad, mga kababayan. Tingnan nyo nga naman po, no? Ano na ba ang markadong naitulong ng Amerika sa ating bansa? Sige nga. Ano ang naitulong ng Amerika? Mayroon na ba sila dito sa Pilipinas na mga iba't ibang mga infrastructure katulad ng mga tulay, no? America, Philippines Bridge, Friendship Bridge. Mayroon bang ganon? Pero tumingin ka, China, Philippines Friendship Bridge. Saan? Sa Bukana, na inangkin ni Marcos Jr., ang kapal na mukha. Speaking of Bukana, nadaanan ko po ang ganda. Hindi ko lang naipalabas yung ang ganda, mga kababayan, ng Bukana Bridge. Talaga ang ganda. Para kang nasa Singapore doon pag dumaan ka doon sa ang linis ng dagat, ang linis ng kalsada, ang tulay, grabe, as in parang nasa Macau. Ganun na ganun ko ang Macau at saka Hong Kong, yung datingan. Kaya talagang sarap tumira doon sa Davao, no? Aside from paglabas mo ng naglabas mo ng airport, sasalubong sa iyo mga taxi driver na wala pong pandurugas. Hindi po katulad sa Metro Manila at sa ibang parte ng ating bansa. Sa Davao po, mga kababayan, ang mga taxi hindi po mandurugas. Wala pong kontrata dito, kontrata doon. Kung magkano po ang pinataka ng metro, yun lang po. At napakadisiplinado ng mga driver sa Davao City. Wala ka pang nakikitang mga driver na naninigarilyo. Hindi ka mukha dito sa Metro Manila, naku po. Ikaw, kung hindi ka naninigarilyo, lalo't may asma ka, naku. Minsan may ibang mga driver, katatapos palang manigarilyo, andyan sa loob ng sasakyan yung amoy. Ang sakit sa sikmura, di ba? Marami sa ating ganun sinisikmura.
Yan po mga kababayan ang pangyayari sa atin ngayon. Kung itong si Marcos Jr. ay hindi lang ito ng budol, di na kailangan pa magmakaawa ng Pilipinas dito sa Iran. Matik na yan. Kasi yung China, kaibigan naman natin eh. Yung China, kaibigan po ng Iran, ayun, maluwag po ang langis papuntang China at Russia. Katunayan nga, di ba, yung Russia, nagpunta na rito. Sara Sky pa nga ang barko. Samantalang yung Amerika, nasaan? May barko ba sila ritong pinadala o ito langis? Kailangan mo pang pumunta doon sa US. Di ba? Si Trump na naman sabi na pwede kayong pupunta rito, ba't hindi gawin ni Marcos? Ba't dito ka pa magmamakaawa sa Iran? Nakaalyado ng China yan. Doon ka na pumunta sa US. Ang problema mga kaubayan, ako, ang laking gastos na naman yan kasi mas malayo yan eh. Di hamak na mas malapit dito sa China kasi andyan nga lang eh. China na lang sana. Kung hindi naman natin kailangan na makipag-away sa Amerika para kaibigan natin ng China, hindi ganun eh. Kaibigan naman natin parehas yung mga yan. Katunayan nga, tingnan mo nga mga mambabatas natin, mga nasa kongreso natin. Marami dyan may mga dugong Chinese eh. Ewan ko ba? Ang paplastic lang kasi natin. Napaka-paplastic lang talaga natin. Ang ating mga politiko. Sobrang plastic. Yan mga kababayan nating nagawang reaksyon. At tungo nga tayo dito sa mga, baka may magpa-shoutout, basahin natin ang inyong mga comment. Para sa mga nakarating sa dulo, at least naman matuwa man lang kayo paminsan-minsan. We need a clear list of a recipient of waste and amount para ma-download namin, sabi ni Efren Bansina. Good morning BMR, bakit irim ang ating screen ngayon? Baka madilim, no? Madilim ba? Good morning, thank you BMR. You give us good news if we are already bring back home. Laling Delgado. Agree ako na si Attorney Guanzon ang maging katandem ni VP Sara sa darating na eleksyon 2028. Clarita Lugan. Ako man, ayan nga yung hula ko mga kababayan, si Attorney Guanzon ang maaaring Vice Presidente. Attorney, pahinga ka na lang muna kasi hindi mo mapipigilan mag-emosyon. Ingat kayo, salamat sa Panginoon. Sabi ni Junalyn Rigudos. Si Atty. Medialdia yon. Mr. Ridon, dapat imbestigahan mo rin si Bangag at pamilya niya. Kung hindi mo sila maimbestigahan ay mahina kang tao. Sabi ni Evelina Coral. Tumpak. Thank you Lord, Jesus Christ our protector. Okay na siya, sabi ni Esther Santos. Doon siguro yung Atty. Medialdia. Alice Lim. Mali-mali na si Bangag. Pati yung mga gabinete niya, mga wala sa sarili, dapat lumayas na kayo. Tama. Hello BMR, sabi ni Ate Charilo. Hindi sila yan binuto ng taong bayan, binuto na lang sila ng Smartmatic machine dahil sa pandaraya ni Kumilik, sabi ni James Sarunaya. Tama, mga Duterte lang nagmamalasakit sa bansa. Kita nyo, singot ng mga Duterte pagpapauwi sa mga OFW, katwiran ni BBM, wala daw mga eroplano, sabi ni Maria Beatriz. Si Marcolita sana ang vice, sabi naman ni Marites Flores. Kahit sino sa kanila mga kababayan, ako naman okay naman ako. Hula ko lang naman yan na si Senator Attorney Guanzon. Salamat sa Arla, Tatay Digong, sabi ni Cristina Pindor. Ang tagal mo naman, umpisahan mo na, sabi ni Ernesto Carlom. Sorry po Sir Ernesto Carlom, nagmamadali. Anyways mga kababayan, ayan na po muna ang ating nagawang reaction video. Kung gusto nyo po ma-shoutout, pakisulat nyo po ang inyong lugar kung taga saan po kayo. Malaman natin kung hanggang saan nakarating ang ating video ito at reaction. Maraming salamat Pilipinas, as always. Kita-kita tayo. Bye-bye!